So hi guys, welcome back to my vlog. Nag-point car wash lang tayo para makatipid tayo sa mahal magpa-car wash sa mga gasoline station eh. Kawawa naman tong walang car wash to. Ilang buwan nang walang car wash to. Gasan lang natin. At ikot tayo, pauwi na tayo. Matagtag yung mga dumi. Ikot tayo dito. So pag-usapan natin Amerika, Canada So may mga kasama ako sa trabaho, lumipat ng Amerika. Tapos bumalik ng Canada, mas maganda raw ang healthcare dito sa Canada. So ganon yung iba. Lumilipat ng Amerika, nag-stay naman yung iba doon dahil nandun yung pamilya, yung marami silang kamag-anak doon. So merong mga artista na nag-Amerika, di ba? Bumabalik ng Pilipinas. So, ganun talaga ang buhay. Kung saan ka masaya, doon ka. So, ikot tayo rito. Palagpas na tayo. Ikutin na lang natin. Ayan inidiligan yung mga halaman dito. So ito, papunta na to ng Scarborough Bluff, yung lake dyan sa may makikita nyo, Lake Ontario, Scarborough Bluffers Park. Dito lang tayo nakatira. Pauwi na tayo. Ikot lang natin tong para maarawan, matagtag yung dumi, matanggal yung dumi. Walang linis kasi to. So, ma-share ko lang pala, bukod sa Amerika, Canada, so marami ring bumabalik sa Pilipinas, nandito sa Canada, nag-stay dito ng ilang taon, tas ayaw sa Canada na. So, ganun talaga. Saan ka masaya? Kung babalik ka ron at may ipon ka, siguraduhin mo wag mong pamimigay sa kamag-anak mo. Alam mo naman, lalo na sa panahon ngayon, kung ikaw ang may pera, ikaw ang aasahan ng kamag-anak mo. Puti sana nanalo ka ng loto, okay lang O kaya ikaw si Manny Pacquiao na milyonaryo, okay lang tumulong, di ba? Mahirap talaga yung ganon. Yung ipon mo, nangyari sa akin yan pag nagbabakasyon ako sa Pilipinas, dala akong pocket money, ihiram kapitbahay. Pero alam niyo na, kamag-anak, ganon, nakatunganga, naghihintay ng pasalubong. So sinishare ko lang yung sa experience ko. Minsan hindi mo maintindihan nakakaawa rin Alam mo naman tayong mga Pilipino, maawain tayo sa kapwa. Tignan tayo rito. Okay, tinagtag ko lang yung alikabok na di pa ganong malinis kasi itong sasakyan. Alikabok na nabasa, mamaya punasan na lang. Hindi ko mapunasan ngayon tayong towel na hahanapin ko pa sa likod. Makita nyo naman ang luwag ng kalsada rito. Pag rush hour, pag winter yan, mahirap mag-drive. Ngayon di na rush hour time check, alas 8 ng umaga. So gabi sa Pilipinas
Yan, tumutulo pa. Ayun, tumulo yung ganyan ko. Kailangan ng palitan tong wiper. Hindi na naiiwan yung tubig. Used car kasi ito. Kung ako lang, ayoko na umutang ng sasakyan nakawalo na ako Well, yung iba hindi naman utang, kinas ko yun. Nakabili ako nung araw na sasakyan $500. Nung araw yun mura pa sa kasama ko sa trabaho. Ginamit ko 2 years. Kaya 3 sasakyan ako bayad. Mazda MPV, Dodge Caravan na pula, 4 pala sasakyan na 2 binili ko cash. So sinishare ko lang mas maganda bumili kang cash. Monthly ka, lalo na ngayon mataas ang rate pag bad credit hindi ko na bad credit, hindi maganda yung score ko. Sinishare ko sa inyo. Maraming ngayon nadaanan ko sa summer kasi pag pabago-bago ng panahon dito sa Toronto, Ontario, Canada, yung mga sasakyan na tirik, biglang init, biglang lamig, biglang ulan. Nakaraan yung biglang sobrang init, parang tao rin ng sasakyan kailangan nakaka-adapt sa weather Dahan-dahan lang tayo. Iikot tayo rito para makita nyo naman view rito ng mga bahay So ganun talagang buhay. Kung saan ka masaya, iba ayaw sa Canada. Nadaanan ko yung kapatid nung mga side ng misis ko, yung bahay nila dito nadaanan ko. Tagal na rito yan sa Canada, 1970s pa. Wala naman nakukuha sa tagal ng sa patagalan kung sino nauna sa Canada. Mga Pilipino rito nag-aaway-aaway pa. Tagal ako sa Canada. Hindi ganun. Basta importante, masaya ka sa ginagawa mo, may trabaho ka. Ma-share ko lang nung bagong dating ako rito, nung araw pa yan, hirap makahanap ng trabaho. So mag-employment agency ka, ganun, kung gusto mo, contract, may part-time, may full-time. So mga agency na in-applyan ko, Apple One Agency, Stop Plus, may Manpower din, contract yon, temporary full-time, mayroong temporary part-time. So ganun dito sa Toronto, mag-agency ka, employment agency. So ewan ko lang ngayon kung pwede yung temporary foreign worker sa mga ganyan. Kasi immigrant ako dito dumating tapos naging citizen na. Hindi ko naman pinagyayabang yun na citizen ako. So nabanggit ko lang na matagal na rin ako dito, pero wala sa tagal ng yan, ilang years ka na rito sa Canada. Meron nga rito bagong dating nakailang taon pa lang swerte tsaka alam ang diskarte sa pera, successful, galing mag-handle sa pera, yumaman, nag-investment sa Pilipinas, kinuha yung mga kamag-anak, kapatid, dinala rito, ganun din. Nagbumalik sa Pilipinas, naging negosyo doon, ayaw rito sa Toronto. So ganun ang gawin nyo kung mapapanood yung video na to. So eto na guys, dito na tayo sa bahay. Hanggang dito na lang. Thank you for watching my vlog. Like, share, subscribe kung nagustuhan niyo yung kwento ko. Bye!